Okay guys, welcome sa garahe namin dito sa likod. So, medyo makalat. Ito yung choppy. Ito yung engine ng 90cc. Ayan, nakabaklas pa. Raider. Ito yung Dio na red. So, tuloy lang natin itong choppy. Ilabas ko muna. As it is, kita nyo naman marami siyang kulang. Pero, marami pa naman siyang parts na kasama dito. Eto. So, yung fairings niya, kompleto naman. Ayan. Hindi lang nakabit, hindi ko na kinabit. Kasi, re-repaint din naman yan. So, ang problema ko nga lang, medyo ano siya, chop suey ba? Kasi parang iba-iba yung kulay. Ito parang original puti yung kulay. Tapos, ito kulay puti din. Pero itong leg shield, ito yung front fender, puti din siya. Yung leg shield nga lang, kulay violet. So, plano ko sana, i-restore ko na lang lahat na puti, tapos wala nang pintura. Kaso nga yung leg shield kulay violet. So, ewan ko, baka i-repaint ko na lang lahat yan. Imbes na i-restore yung natural na plastic lang na kulay. Isa ko napansin na issue nung pag umaandar ako, may tunog na nanggagaling dito eh. So, tingin ko kadena lang yun. Baka lumalapat kung saan. Sisilipin ko ngayon. Tapos, ito, isa pang major issue. Yung sprocket niya is malakas yung kalog. So, ito kasi yung type ng hub na may ano. Ayan, ewan kung makikita. Ayun. May ano kasi to. May rubber damper sa loob. So, yung sprocket kumakalog doon sa may hub. Tiningnan ko tong chain cover niya, wala namang indication na tumatama yung kadena. Sa swing arm, wala din. So, nung mabuksan ko yung left side cover, so ito, may tama dito yung cover. So, indication na, nung tinignan ko dito, ito yung tumatama, yung sprocket niya dito sa harap. So, yan, nawala siya sa itong pinaka-circlip niya dito, natanggal doon sa kanal. So, tingin ko dahil yan dito sa sprocket sa likod, kumakalog nga. So, nadadala niya tong sprocket sa harap. Kaya, natanggal yung circlip. So, try kong linisin. Tapos, balik natin ng maayos yung circlip. So, sana hindi ko malas pag binalik ko. Tapos, tingnan ko na rin kung anong size nitong sprocket para matingnan natin kung ano yung magandang sukat na ilagay dito. So ito guys, binuksan ko yung rear hub niya and sprocket. Kasi nga kumakalog tong portion na to dito sa hub. So binuksan ko siya. Akala ko may problema itong mga damper. Sabi ko baka durog na kaya kumakalog. Pero nung tiningnan ko, yung damper buo naman. Siguro may portion na maluwag. Pero pag binalik natin siya dito, ayan, kumakalog talaga siya eh. So ito yung circlip niyan, medyo na-erode na. Kaya yung mismong bakal mismo yung maluwag eh. So itong portion na to, medyo numipis na siya, na-erode. Itong portion na to, tsaka itong sa loob, nagkalawang. So, a few millimeters na mas manipis na to. Kaya kumakalog yung sprocket natin sa likod, no? So, ito, pinakamaganda nito, replacement talaga. Hindi kaya, hindi magandang iano lang to. Remedyo. Ayun. So, hanap tayo ng pamalit niya na hub. So, ayun guys, binuo ko muna tong sprocket sa likod. Niremedyohan na lang, pinagbabawal na technique para mabawasan yung alog. So yan, wala na masyadong alog. Meron pa rin pero ang laking improvement kumpara dun sa kanina. So kung mabawasan yung alog nito, baka sakali maging maayos yung sprocket sa unahan. So hindi siya matanggal. So tara, buuin natin ulit. So guys, ito tinanggal ko yung carb. Kasi napansin ko nagbabasa yung tapat na to. So is either overflow or may tagas yung carb. So ayan, medyo madumi. So ito, tinanggal ko na siya. Original pa siya na Mikuni.
So kung makikita nyo itong ilalim ng baso, may mga puti-puti na medyo pulbos, no. So ito indication to na natenga to ng matagal. Nababad to na may gasolina, tapos natenga na matagal. Ito yung gasket niya, medyo malutong na. So kailangan makahanap ng repair kit kung pwede, or replacement na. So ito original na Mikuni, sinauna pa to kasi yung float niya yung ganito pa, tanso. So ito original pa. Ayun, may mga repair na, may mga hinang-hinang na. So ito halatang medyo nga nababad siya, no, natenga. So ito try nating linisin. Yan yung mga puti-puti na ganyan, mga residue sa carb. Kasi pag yan natanggal sa carb, babara yan sa jetting, si mga puti-puti na yan. Okay, linisin lang natin. Na flat yung gulong ko sa likod, so kailangan palitan ang interior. So naisip ko, kesa i-remain ko siya sa stock na may interior, naisip kong gawin na lang siya na tubeless para mas reliable, no. Kasi nakita ko yung pinaka rims niya medyo kalawang na rin, pero since sinahabol ko yung stock look pa rin sana, nag-convert na lang ako sa 10 inch. So ito, may nakuna naman tayo na 10 inch na centerline mugs. Para maging medyo bulky pa rin yung goma niya, palitan ko na lang ng siguro mas mataba na 3.5 by 3.5 by 10, para mukha pa rin choppy look na ito yung ganito. Yung chunky yung goma, medyo mataba yung goma. So yun, convert tayo sa 10 inch na tubeless. Tapos yung goma, palitan ko na lang ng mas mataba. Tingin ko naman okay pa rin yung mga clearance niya sa fenders. So ayun, eventually papalitan ko na lang to ng goma na 3.5 by 10 para medyo mataba pa rin tingnan. Okay, sige, kabit na natin. So ito nga pala yung nabili ko na fuel petcock, no. So bala kong paganahin yung reserve function niya, kasi ayoko nung may mga nakalawit na hose dito. So sayang naman. So paganahin ko na yung reserve function. So hindi ito yung stock kasi wala siyang vacuum line, pero at least mapapagana ko yung reserve function. So ayun, kabit na natin. Oh guys, so far ito na yung status ng Choppy natin ngayon, no. So mga nagawa ko na dito, binago ko yung fuel lines, tsaka yung petcock binago natin kasi nga tumataga siya dito. Yung carb, hinanapan ko ng repair kit para hindi naman mag-overflow. So far okay naman, wala na yung taga sa fuel hose. Sa carb, inoobserbahan ko pa pero parang wala na. Okay, yung mugs pinalitan natin ng center line. So wala siya sa sentro, no, kahit pa sabing center line. Na offset yung mugs pakaliwa ng konti. So tingnan ko pa kung anong magandang remedyo. Pero since parehas namang center line yan, naka-align pa rin siya harap likod. Yun nga lang, medyo offset sa kaliwa. So tingnan ko pa kung anong magandang gawin. So ayan, okay naman yung goma. Nakabit na yung mugs. Yung sprocket set, hindi ka match yung nabili ko. So hahanap pa ako ng isang set na pamalit. Gusto kong liitan yung sprocket sa likod kasi parang 37. Palitin ko sana kahit hanggang 32 man lang o 30. Tapos yung sprocket na kumakalog dito, medyo naremedyohan ko ng konti, pero hahanap pa rin ako ng proper fix, no, proper replacement. As it is, okay naman na siya. Pwede ko na siyang ipa-repaint. Nakabili naman ako ng mga accessories dyan. After repaint saka natin ikakabit, no. So itong front shock, bumili ako ng inner tube ng XRM. Modify na lang, tapos ayun, install natin. Speedometer, bumili na lang ako ng generic na analog. Pwede na yun. Tapos yung mga signal lights, nakakuha naman ako ng pan-Choppy. After repaint na rin yun. Electricals, paano bang gagawin ko dito? Siguro after repaint na rin yung electricals. Yung harness naman niya buo, may mga konting splice ako na nakita, pero minor issues lang naman. Mukhang kaya kong paganahin lahat ng accessories and switches.
So yun, so far okay naman. Rear shock, nakabili na rin ako ng pamalit, hindi ko pa lang na-install after repaint na yun. So mga pending ko na lang na item siguro is itong upuan, definitely papalitan ko yan kasi kinalawang na yung seat pan. Tapos itong pipe, papalitan ko yan ng stock. Naghahanap pa lang ako, hindi pa lang makakita, no. Tapos ayun, so far okay naman. May mga konting tagas pa akong inoobserbahan dito. So mukhang kaya naman ng palit-palit oil seal lang. Minor issues na lang. So yun, as it is, okay naman na siya manakbo. Ipapa-repaint ko na lang, and then ayun, buuin natin ng diretso kasama yung mga bagong accessories. So hanggang dito na lang muna, guys. Kita-kits sa susunod na episode ng ating Project Chappy.